Kinondena ng Estados Unidos ang panibagong harassment ng China Coast Guard sa West Philippine Sea, kung saan 3 mangingisdang Pinoy ang sugatan sa insidente. Tiniyak naman ng pamahalaan na hindi ito titigil sa pagprotekta sa karapatan at soberanya ng Pilipinas. Si Patrick De Jesus sa report. Kasunod ng muling pambobomba ng water cannon ng China Coast Guard sa Sabina o Escoda Shoal noong Biyernes, kung saan 3 mangingisdang Pinoy ang sugatan. Pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kaligtasan ng ating mga kababayan na naghahanap buhay sa West Philippine Sea. Rumesponde sa insidente ang 2 barko ng Philippine Coast Guard at namahagi ng tulong sa mga mangingisda. Direktiba ng Pangulo ay unahin ang kaligtasan ng ating mga kababayan, ang mga mangingisda na minsan ay nanganganib ang kanilang buhay. At pinag-utos din po na magkaroon ng deployment sa mga strategic location para mabantayan at mabigyan proteksyon ang ating mga mangingisda. At sinusuportahan po ng Pangulo ang pagbili ng mga Coast Guard vessels para mas marami po na makapagbantay din po sa ating interes at interes ng ating mga kababayan. At ito po ang panahon upang ang bawat Pilipino ay magkaisa, iangat ang interes ng bansa natin, iangat ang interes ng kapwa Pilipino natin. Nanindigan din ang National Maritime Council na iligal ang anumang aktibidad ng China sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Ito ang unang beses na direktang tinarget ng water cannon ng China Coast Guard ang bangka ng mga mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea. Tama yung sinabi ng Philippine Coast Guard na ngayon lang direkta at malapitang pinatamaan ng ating mga mangingisda. Alam mo, ngunit noong mga 2015, nang ako pa ay commander ng Western Command, may nai-report na rin na meron na rin nag-water cannon sa ating mga mangingisda ng mga China Coast Guard. Pero yung mga insidenteng na yun na hindi malapitan at paulan lang ang pagbuga ng tubig sa ating mga mangingisda. Yung nangyari sa Escoda ay talagang malapitan at direkta. Kaya nasugatan ang 3 nating mangingisda at nakasira ng kanilang mga sasakyang pangisda. Kaya nga tayo po ay nababahala at kinukondena ang pangyayaring ito. Mula sa mainland Palawan, 70 nautical miles ang distansya hanggang sa Escoda Shoal, kumpara sa 648 nautical miles o higit 1,000 kilometro mula sa Hainan Province na pinakatimog na bahagi ng China. Noong nakaraang taon ay nagkaroon din ng tensyon sa Sabina Shoal, kung saan 5 buwan na natili ang BRP Teresa Magbanwa ng Philippine Coast Guard para bantayan at pigilan ang posibleng reclamation activities ng China. Ang mga pagkukumpulan o presensya ng mga sasakyang pandagat ng China sa kanilang ay sa kanilang ambisyon na talagang sakupin at angkinin nila ang buong ang lahat ng nasa South China Sea at West Philippine Sea, na atin namang tinututulan at ipinaglalaban sa legal at mapayapang pamamaraan. Sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa ating mga bagong bayaning mangingisda, sa gabay at pag-uutos ng ating Pangulo ng Bansa, si Pangulong Bongbong Marcos Jr., pagamat meron tayong hinaharap na malaking hamon sa West Philippine Sea, huwag po tayong mangamba at ipagpatuloy natin ang ating pangingisda sa West Philippine Sea. Nasa panig po tayo ng legal. Kasabay ng pagkondena sa mapanganib na aksyon ng China, tiniyak ng kaalyadong Estados Unidos ang pagsuporta sa Pilipinas. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.